Hello guys! Welcome back to my channel kong Hey Patchoy! Magandang New Year sa inyong lahat. Pag-uusapan natin pera pa rin, paano kumita ng 600% sa stock investing in just 2 years. Ayan, paano po yan? Pag-uusapan po natin ang Warren Buffett po, ang Chinese Warren Buffett na tinagurian. Walang iba kung hindi si Lilu. Sana one day si Kuya John din maging Warren Buffett ng Pilipinas. One day, malay natin. Okay, so in the late 1990s, ito po si Lilu ay nag-invest kay Timberland. Yung sapatos po ito ha. So he did 7x, 7 times his money in just 2 years, or 600% returns. Paano niya ito ginawa? Ang galing naman ni Lilu. Ang galing naman ng Warren Buffett Chinese na ito. Okay, kasi ganito po yun. In 1998, $30 per share lang nagtitrade po itong si Timberland, And then yung pre-tax earnings po niya, pre-tax hindi pa ito yung net income pre-tax bago mataksan. Okay, ay $5. So 6 times earnings daw po. Sabi ni Lilu pa, aba, ang mura nito. Single digit ang PE nito, 6 times earnings. So sabi niya, ang mura nito. Ano kaya meron? Kasi guys, lagi niyo po nga alalahanin, wag po kayong masyadong pabigla-bigla, Pag nakakita kayo ng mura, hindi yung sugod ng sugod agad. Kailangan malaman nyo po muna bakit mura. Kasi mamaya may something na hindi mo alam tapos binili mo kaagad. So dapat bago po tayo bumili, naiintindihan muna natin bakit mura. Malay mo baka pabagsak na yung kumpanya. So dig a little bit deeper. At yun ang ginawa nitong ni Lilu. So on the surface, initial investigation, level 1 or layer 1 ng investigation and research. Ang napansin niya po nung panahon daw po na to is Asian financial crisis at tinamaan po ang industry ng sapatos katulad nila Nike, bumagsak, nahirapan, nag-struggle, at nadamay itong si Timberland. Although fundamentally hindi daw po nagbago at hindi affected si Timberland, pero mga investor naging negative daw po ang thoughts nila dito sa sapatos na to at wala daw pong analyst coverage. Hindi po kino-cover ng analyst ang stock na to. Hala! Kaya maraming tao wala sa radar nila, nawala sa radar nila itong Timberland. Hindi sila nag-i-invest, wala nagpo-push ng price pataas. Ano pa? Ang isang hindi daw po nagugustuhan ng mga tao dito sa Timberland na to is family control. 40% daw po ng share ay pag-aari ng founding family. Ayan, o ng family behind it, 40%, imagine that. Tapos yung voting power daw po niya ay 98% controlled ng pamilya na to. So sa US po kasi hindi po katulad sa Pilipinas. Sa Pilipinas po, napaka-common po niya na family-owned lahat ng stock po dito. Sa US, hindi po ganun. Baliktad po doon, Napakababa lang po ng ownership ng ng family behind it, Kahit nga sila Jeff Bezos, konti na lang ownership niya sa Amazon. Alam ko So ganyan po kasi sa Amerika, usually po malaki po ang ang public flow, tapos yung ownership ng family maliit lang po, Ano pa? Napakadaming demanda. Syempre pag maraming demanda, ang isang kumpanya, ayawan mo na yan. Ayaw mo na kasi yan, ang gulo. Ang daming kalokohan na nangyayari. May kalokohan ba diyan? Hindi ba magandang kumpanya na yan? May ginagawa bang masama, illegal? Ang daming demanda. So nag-alisa ng mga investor. Kaya mura-mura po itong si Timberland. Pero hindi pa po dyan natapos itong si Lilu kasi at a glance, sa unang tingin, pangit. Nakakatakot Nakakatakot Dito pa makikita mo itong mga listahan, nakakatakot So maraming tao nag-ayawan na pero hindi si Lilu. Si Lilu, investigate pa further. Kaya kasi sinasabi ni Lilu, ang pagiging investor, journalist ka dyan o investigator ka, parang ganun ang dyan tinignan niya po kasi further po yung financials. Itong sapatos na to na Timberland, hindi naman ito na-apekto ng Asian financial crisis, di katulad ng mga ibang brand ng sapatos. Ano pa? Wala daw po kasing analyst coverage itong si Timberland, kasi for the past 10 to 15 years, hindi naman nangailangan kasi ng kapital itong si Timberland kasi on its own kaya niya mag-generate ng maraming cash. Ang ganda-ganda kasi business. So, nag-generate siya ng sarili niyang cash. Hindi niya kailangan mag-issue ng more shares. Hindi niya kailangan mag-issue ng bonds. Hindi niya kailangan mag-issue ng preferred shares. Hindi niya kailangan mag-raise ng capital. Kaya hindi siya napansin ng mga analyst kasi nga hindi siya nagre-raise ng pera. Kasi nga naliligo ng pera itong Timberland.
Ano pa? Yun nga, self-sustaining siya. Ano pa? Ito pala mga lawsuit na to, yan ginawa ni Lilo, inisa-isa niyan tingnan. Tinignan niya, imagine, 1990s po ito, hindi naman ganun kaganda pa internet nung araw. Malamang pinuntahan niya pa to, malamang talagang binasa pa niya yung mga lawsuit na to, pinuntahan niya pa yung mga korte, malamang, di ko alam ha. Pero alam ko, inisa-isa niya po itong mga lawsuit na to, binasa niya. Nung nabasa niya, ano lang pala ito, wala palang kalokohan na nangyari sa Timberland. Masama lang ang loob ng mga investor kasi may mga guidelines silang pinalabas nung araw na sinabi nila, ito ang magiging revenue natin sa ganitong taon, ito magiging earnings natin. Hindi na achieve ng business. Syempre yung business, hindi mo naman alam anong mangyayari. Although may guideline ka, may chance na ma-miss mo yun. Maraming medyo nainis na mga investor, dinimanda sila. Tapos, pagkatapos nilang i-demandang ngayon, nabuisit ngayon itong mga may-ari na to, itong family na to. Hindi na sila nagre-release ng guideline. De-demanda nyo kami dahil na-miss namin guideline. Wala lang guideline. Lalo nagalit ang mga ibang investor. Lalo sila dinimanda. Ba't wala na kayong guideline? So, ibig sabihin, walang mali siya na nangyari, wala pong kalokohan, walang integrity na nasira, no? Dito po sa pangyayari po na to. So wala tong mga lawsuit na to, walang patutunguhan to at hindi naman nakakatakot. 'Yun ang naging ni Lilo. Tapos hindi pa tapos. Ang ginawa ni Lilo, pinuntahan niya pa yung family na may-ari nitong Timberland, kinilala niya personally, yung family behind the company. At nakita niya, nakilala niya yung mga tao pala na to, no? Itong pamilya na to, itong mag-anak to, napakasimple mga tao. Ano pa? Wonderful people. Grabe tao po ang babait, ang honest, napaka-trustworthy at full of integrity. Talagang ito daw, pag nakilala mo sa person, itong mga tao na hahangaan mo daw po talaga. So, after that, ang ginawa ni Lilo, bumili siya ng pagkarami-raming shares. So, sabi niya, buttload of money ang pinasok niya dito sa stock na to na Timberland. At in just 2 years, na-realize ng ibang investor na maganda itong si Timberland at umangat ang presyo niya hanggang naka-exit na si Lilo ng 7 times earnings. Ang galing, di ba? So, yan ang moral of the story, no? Na si Lilo took a few weeks to conduct all the research. So, nag-research siya mabuti. Hindi katulad natin, no? Minsan, research natin, nanonood lang tayo. Hindi nga tayo nagbabasa ng financial report. Siya hindi lang financial report. Talagang binutingting niya. Pumunta sa korte, pinuntahan yung pamilya. Ang daming ginawa nito. Kasi investing is investigative process, no? Investing is not about what people already know. Kung alam na ng tao na maraming demanda, ano pa ang hindi alam ng tao? Yun ang alamin mo, yun ang buting-tingin mo para meron kang information edge. It's about finding wonderful things that other people don't know because you went the extra mile. It's always about the extra mile. Para makakuha ka guys ng ganyang kagandang result, extra mile po talaga ang sikreto. Ayan. So parang detective work po ito. Parang Sherlock Holmes po tayo. We try to uncover all things, no? Of course, mahirap gawin sa PSC po ito, no? Kasi dito, medyo iba ang galawan po dito, no? Sa US, iba rin. Ayan. Kasi marami po investor, they stop at a shallow. Ayan. So if you invest, no? Ayan, no? Sa kino-cover ng lahat ng brokers, kino-cover ng mga news outlet, etc., no? Everything po kasi is price in na. Wala na information edge na nangyayari. I don't know, ganun po no? So, malamang po ka talaga, if we invest in things na kino-cover ng lahat ng broker, kino-cover ng lahat ng news outlet, kino-cover ng lahat ng channel, malamang po yan, magiging average result na lang po yung mga ganyan. Kasi ang mga pera po talaga, yung mga exciting po talaga, yung dinidiscover mo, yung mga bagay na hindi pa alam ng madlang people. Right? So, 5 things. So, dapat hinahanap natin yung mga bagay bago siya makilala ng analyst, bago makilala ng mga news outlet, bago i-cover, dapat mauna ka lang, makilala mo yung magagandang stock na to. Ganun ka makakagawa ng 7x or 600% in 2 years, no? Hanggang doon lang ang daldalan. Disclaimer, basahin nyo na lang po. Like, share, subscribe. To God be the glory. God bless inyo. Happy investing. Bye-bye.